Dalawang experts mula sa World Health Organization nanawagan na itigil na ang paggamit ng lockdown bilang pangunahing hakbang laban sa COVID-19. At Pilipinas nasa ika-18 posisyon na sa may pinakamaraming kaso ng naturang sakit sa mundo. Ang sentro ng balita mula kay Mark Fetalco. Yes, Mark. Yes, Angelique, iginiit ng World Health Organization na hindi lockdown ang primary response laban sa COVID-19. Ayon kay Dr. Ravindra Abiysinghe, WHO Country Representative sa Pilipinas, isa lang ito sa mga hakbang upang makontrol ang pagkalat ng sakit. Pero nakatulong umano ang lockdown para ma-expand ang kapasidad ng mga ospital at makapaghanda sa mga posibleng pagtaas ng kaso. Pero dalawa sa mga expert mula sa WHO ang nanawagan sa iba't ibang bansa na itigil na ang paggamit ng lockdown bilang primary method laban sa coronavirus at sa halip ay mag-develop na lang ng ibang sistema upang hindi maapektuhan ang ekonomiya. Samantala, nasa ika-18 na ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Base yan sa ulat ng Johns Hopkins University. Sa halos 340,000 cases sa bansa, naungusan na nito ang Saudi Arabia kung saan nasa halos 100 lang ang diferensya. Nanguna pa rin ang Amerika at India na parehong may mahigit 7 million cases. Sumunod ang Brazil na may mahigit 5 million cases, Russia mahigit 1.2 million at Colombia mahigit 900,000 COVID-19 cases. Ayon kay Dr. Abiysinghe, kailangan maging maingat sa pag-interpret ng mga ganitong datos at kailangan pa rin makita kung ilan ba active cases at kung ilan na ang gumaling. Ayon naman kay Health Undersecretary Maria Rosado Vergeire, hindi dapat matakot ang mga tao kung pumasok man tayo sa top 18, lalo't patuloy ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para makontrol ang pagkalat ng sakit. Sa usaping bakuna naman, sinabi ng WHO na inaasahang magsisimula na sa katapusan ng Oktubre ang WHO Solidarity Trial sa Pilipinas para sa COVID-19 vaccine. Nasa 4,000 Pilipino aniya ang inaasahang lalahok sa Solidarity Trial. At yan ang pinakahuling balita. Balik sa iyo, Angie. Okay, maraming salamat sa iyo, Mark Fetalco.